Hindi ka ba sigurado sa susunod na yugto ng iyong buhay? Natatakot ka bang gawin ang matapang na hakbang na yon dahil hindi mo alam kung ano ang hinaharap? Ngayon na ang oras para gawin yon. Tinatawag ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Huwag magpanik, nakuha ka na niya. Hindi ka pa ba sigurado? Sa video na ito, tutuklasin mo ang mga palatandaan na tinatawag ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Matututuhan mong isara ang pinto sa takot at yakapin ang patnubay ng Diyos. Asahan na makatanggap ng bago at nakakapreskong liwanag mula sa mga salita ng Diyos ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pakiclick ang notification bell. Nagdadala ang Diyos ng mga sandali kung kailan hinihiling niya sa iyo na gumawa ng inisyatiba patungo sa kanyang kalooban. Isa sa mga bagay na lagi mong mararanasan ay ang pagbabago. Sa sandaling ito ng pagbabago, inaanyayahan ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Hinihiling niya sa iyo na kumuha ng bagong kurso at maglakas loob na kumuha ng pagkakataon sa ibang bagay. Nais niyang magkaroon ka ng bagong pananaw tungo sa pagbabago at biyaya upang siraan ang bagong kursong dinadala niya sa iyong paraan. Ngunit paano mo malalaman? Ano ang mga palatandaan? Numero 1, kapag binigyan ka ng Diyos ng hindi malinaw na mga pahiwatig tungkol sa hinaharap. Likas sa tao na matakot o umiwas sa mga bagay na hindi nauunawaan, ngunit sa kaharian ng Diyos, iba ang takbo ng mga bagay. Ang Diyos ay madalas na nagbibigay ng kanyang mga tagubilin sa mga yugto. Madalas niyang ipinapakita sa iyo ang malaking larawan habang iniiwan ang mga detalye. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng Diyos ay upang tulungan kang manatiling masigasig tungkol sa hinaharap. Tingnan kung paano niya pinamunuan ang mga Israelita sa ilang. Alam nila na gusto ng Diyos na makarating sila sa lupang pangako. Ngunit hindi niya ibinigay sa kanila ang buong detalye kung paano sila makakarating doon. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita na ilalabas niya sila sa Ehipto at ibibigay sa kanila ang lupang pangako, ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung gaano katagal bago makarating doon. Hindi nila alam na kailangan nilang gumugol ng maraming taon sa ilang bago makita ang lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Ang mga detalye ng mahihirap na kalagayan ay hindi bahagi ng ibinahagi ng Diyos, hindi rin kasama ang enkwentro nila sa Red Sea. Sa tingin mo bakit ganun? Ito ay dahil alam ng Diyos kung gaano sila kadaling masiraan ng loob. Alam niyang pipiliin nilang manatili sa Ehipto kung alam nila kung ano ang kailangan para makarating sa lupang pangako. Sa ilang mga punto sa kanilang paglalakbay, tinanong pa nila si Moises para sa paglabas sa kanila sa Ehipto. Mas pinili nila ang dati nilang alam kaysa hindi alam. Ngunit iyon ang aral na nais ng Diyos na matutunan nila, nais niyang magtiwala sila sa Kanya sa lahat ng oras. Nais ng Diyos na malaman ng mga Israelita na siya ay isang lugar ng aliw sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Siya ang kanilang tagapagtustos kahit sa isang lugar ng kakapusan. Sinisikap niyang ituro sa kanila na tutuparin niya ang kanilang kapakanan hanggat lumalakad sila sa kanyang mga daan. Kailangan nilang matutunan na magagawa niya ang imposible, nais lamang niyang humakbang sila ng may pananampalataya. Sa tuwing nais ng Diyos na humakbang ka ng may pananampalataya, ganoon din ang ginagawa niya para sa iyo. Bibigyan ka niya ng pahiwatig kung ano ang gusto niyang gawin mo nang hindi agad sinasabi sa iyo ang buong proseso, ngunit inaasahan niya na magtitiwala ka sa kanya para sa patnubay sa bawat yugto. Ito ay upang matulungan kang matutong magtiwala sa kanya nang higit sa iyong pandama, lohikal na pangangatwiran, o kung ano ang iyong nakikita. Numero 2, kapag wala kang mawawala. Kapag nahaharap ka sa mga sandali kung saan wala kang mawawala kundi makuha ang lahat, ito ay isang pointer. Kunin ang kaligtasan bilang isang halimbawa, ang pagtanggap kay Jesucristo ay nagpapahintulot sa iyo na matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Wala kang mawawala maliban sa hindi dapat maging bahagi ng iyong buhay kapag sinabi mong, "Isa Diyos." Sinasabi ng Biblia na ang nag-aalay ng kanyang buhay ay makakasumpong nito. Ang pagkuha ng healing journey mula sa emosyonal na trauma ay kapaki-pakinabang sa iyo at sa iyong kapakanan.
Naninindigan ka upang makakuha ng kabuuan kapag binuksan mo ang iyong isip sa therapy. Ang paghihiwalay sa mga taong hindi makadiyos at ang paggugol ng oras sa Diyos ay nagdudulot ng di masusukat na mga pagpapala. Bagamat maaari ka lang malungkot ng ilang sandali, malalaman mo sa iyong kalooban na wala kang kawala sa paglakad palayo. Kung nasa dilema ka ngayon, mga minamahal, ito ay senyales na tinatawag ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Pangatlo, kapag binibigyan ka niya ng mga tagubilin na nag-uunat at humahamon sa iyo. Kapag gusto ng Diyos na humakbang ka ng may pananampalataya, sinasabi niya sa iyo na gumawa ng mga bagay na labag sa iyong status quo. Sa tuwing si Jesus ay naglilingkod sa mga may sakit, palagi niyang ginagawa silang gumawa ng mga hakbang ng pananampalataya. Bibigyan niya sila ng mga tagubilin na sumisipa laban sa mga pangyayari kung saan sila mismo. Sa Juan 5:8, sinabi niya sa isang lalaking nakagapos sa loob ng 38 taon na bumangon at lumakad. Tila hindi alam ni Jesus ang kawalan ng kakayahan ng lalaki na makalakad. Ang mismong bagay na ipinagagawa sa kanya ni Jesus ay kung ano ang itinuturing ng taong ito na isang kawalan ng kakayahan, ngunit nais ng Diyos na itulak niya ang hadlang na iyon. Nakikita mo, sa tuwing inuutusan ka ng Diyos na gawin ang isang bagay na tila imposible, inilalabas din niya ang pagpapahid upang gawin ang bagay na iyon. Sinasabi sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang ibigin at gawin upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Kung siya ay humihiling sa iyo na lumipat kapag alam niya na ang iyong problema ay gumagalaw, ito ay isang senyales na siya ay tumatawag sa iyo upang manatili sa pananampalataya. Huwag hayaang pigilan ka ng mga limitasyon. Kung ang Diyos ay humihiling sa iyo na gawin ang isang bagay na tila imposible, dapat mong buksan ang iyong isip upang magtiwala na magagawa mo ito. Tandaan na magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong banal na kakayahan kay Kristo. Nang ang mga Israelita ay nasa pagitan ng dagat na pula at ng mga mandirigmang Ehipsyo, binigyan sila ng Diyos ng tagubilin, sinabi niya sa kanila na sumulong, Exodo 14:15. Sa iyong palagay, bakit patuloy na binabaliwala ng Diyos ang itinuturing nilang mga hadlang? Ito ay dahil ang Diyos ay walang limitasyon. Kaya kapag hiniling niya sa iyo na gawin ang isang bagay, ang nais niyang gawin mo ay tingnan mula sa kanyang pananaw. Hinihiling niya sa iyo na makita ang mga hadlang na iyon sa paraang nakikita niya ang mga ito. Nais niyang humakbang ka at masaksihan ang kanyang kapangyarihan. Hinati niya ang dagat na pula at lumakad ang mga Israelita sa tuyong lupa, ngunit kailangan muna nilang magpatuloy. Bagamat totoo at praktikal ang mga hadlang, dapat mong sundin ang Diyos. Dapat mong sundin ang mga tagubilin ng Diyos kapag tila komportable at hindi. Dapat mong sagutin ang kanyang tawag at humakbang ng may pananampalataya. Tandaan na siya ay naroroon sa iyo. Dapat kang gumawa ng unang hakbang at makikita mo siya na pangasiwaan ang natitira. Ano ang iba pang mga palatandaan na ipinapakita ng Diyos sa iyo upang lumabas ng may pananampalataya? Numero 4, kapag handa ka na. Kapag sinimulan mong maramdaman ang bagong lakas na ito sa pagkuha ng kurso, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na humakbang ka ng may pananampalataya. Palaging sasangkapan ka ng Diyos para sa susunod na kabanata, ngunit maaari ka lamang gumawa ng isang limitadong halaga ng paghahanda. Maging ang iyong mga sagot sa iyong mga panalangin ay mangangailangan ng mga aksyon mula sa iyo. Kapag nalaman mong tapos na ang panahon ng iyong paghahanda, dapat kang umalis ng may pananampalataya. Ang panahon ng iyong paghahanda ay maaaring may kasamang mga sandali ng paghihiwalay, pakikisama sa Diyos, pagpapaunlad ng sarili, o personal na paglago. Ngunit darating ang panahon na hihilingin sa iyo ng Diyos na maglipat ng mga yugto. Madarama mo ang kahandaan para sa susunod na hakbang. Magkakaroon ng pag-alam sa iyong puso na oras na para sumulong. Kung ikaw ay nasa season na ito ngayon, ito ay ang iyong cue upang kumuha ng hakbang. Kapag nagawa mo na ang lahat maliban sa pagkilos, sinasabi ng Diyos na maaari kang sumulong ng may pananampalataya. Ang iyong panahon ng paghahanda ay hindi magtatagal magpakailanman. Darating ang panahon na malalaman mo na lang na oras na.
Hayaan ang kumpiyansang iyon na sa tingin mo ay mag-udyok sa iyo sa paggawa ng mga galaw. Numero 5, kapag ito ay kanyang kalooban. Kapag ang bagay na hinahanap mo ay naayon sa kalooban ng Diyos, makatitiyak ka na nais niya na gumawa ka ng mga aksyon ng pananampalataya. Ang mga hakbang na gagawin mo ay gagawing nakikitang katotohanan ang kalooban at mga intensyon ng Diyos para sa iyo. Kaya, kung nalaman mong ang isang hakbang na gusto mong gawin ay sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos, maaari kang magpatuloy. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nananalangin at naniniwala sa Diyos na walang resulta ay ang maling pagkakahanay. Karamihan sa mga bagay na hinihiling mo ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo, ngunit kung matuklasan mo ang kalooban ng Diyos, ang pagkilos para dito ay tawag ng pananampalataya ng Diyos. Numero 6, kawalan ng pagdududa o takot. Ang tanging anyo ng takot na nais ng Diyos na magkaroon ka ay paggalang at isang malalim na pakiramdam ng paggalang sa Kanya. Ang isa sa mga bagay na makakapigil sa iyo sa pag-alis sa pananampalataya ay ang takot. Kapag natatakot kang gumawa ng malalaking hakbang, bubuksan mo ang pinto para pumasok ang pagdududa. Sa tuwing papasukin mo ang pagdududa, hindi mo magagawa ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Kaya, kapag wala kang pag-aalinlangan tungkol sa isang bagay, ito ay isang pointer. Kapag binigyan ka ng Diyos ng kumpirmasyon ng isang bagay na nalilito ka, ito ay isang palatandaan din kapag nagsimula kang makaranas ng mga panaginip at mga pangitain na nagbibigay sa iyo ng kalinawan tungkol sa isang partikular na bagay. Kailangan mong humakbang ng may pananampalataya. Dagdag pa, kung kinukumpirma ng Diyos ang ipinakita niya sa iyo sa iba, sinisikap niyang ilayo ang takot at pagdududa. Nais niyang gumawa ka ng isang hakbang ng pananampalataya at magtiwala sa Kanya na dadalhin ka. Ang takot ay hindi sa Diyos, gusto niyang maging matapang ka. Hinihikayat ka niya gaya ng ginawa niya kay Joshua. Ang sabi sa Joshua 1:9, hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang matakot, huwag kang masiraan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Marami pa ring mga palatandaan na nais ng Diyos na kumilos ka. Tuklasin natin sila. Numero 7, kapag pinananatili ka niya sa pagsunod at pagtitiis. Sa tuwing makikita mo ang iyong sarili sa isang panahon kung saan kailangan ng Diyos na maging matyaga, ito ay isang senyales na kailangan mong maghintay ng may pananampalataya para sa isang bagay na mas mabuti. At sa sandaling malaman mo sa iyong puso na ang paghihintay ay tapos na, oras na para humakbang ng may pananampalataya. Normal na humiling at umasa ng mabilis na sagot, ngunit kung minsan ay nais ng Diyos na palayain mo ang iyong pananampalataya tulad ni Abraham. Nais niyang kumapit ka at magtiwala sa Kanya na gagawing maganda ang mga bagay sa Kanyang panahon. Ang pagsunod ay paraan din ng Diyos sa paghiling sa iyo na lumabas ng may pananampalataya dahil madalas itong nangangailangan na sumuko ka sa Kanyang kalooban. Nang hilingin ng Diyos kay Abraham na umalis sa bahay ng kanyang ama, hinahanap niya ang pagsunod ni Abraham. Hindi ka makakaalis sa pananampalataya kung hindi ka sumusuko sa Diyos sa pagsunod. Kaya, kapag nakita mong hinihiling ka ng Diyos na sumunod, hinihiling niya sa iyo na magtiwala sa Kanya. Numero 8, kapag hinahanap niya ang iyong focus. Dapat ka ring mag-ingat kapag hiniling niya sa iyo na gumawa ng isang bagay na iba sa iyong karaniwang mga kasanayan o linya ng kadalubhasaan. Ito ay isang tawag ng pananampalataya. Kapag ang bagay na kailangan mong gawin ng Diyos ay hinihingi ang iyong pagtitiwala sa Kanya, ito ay nagpapaunawa sa iyo na hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Hinihikayat ka nitong magtiwala sa Kanya na mamuno sa daan. Nakarating ka na ba sa isang panahon na wala kang ideya kung ano ang gagawin, kung saan ang tanging pagpipilian ay ang tumutok sa Diyos para sa isang paraan? Ito ay isang tawag mula sa Diyos, kaya't huwag itong maliitin. Nais ng Diyos na palagi kang magtiwala sa Kanya. Kaya, kapag hiniling niya sa iyo na gawin ang isang bagay, nag-iwan din siya ng puwang para sa kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na haharapin mo ang lahat ng ito ng mag-isa, nais niyang hanapin mo siya kung saang daan patungo. Nais din niyang magtiwala ka sa Kanya habang ginagawa mo ang ipinagagawa niya sa iyo.
Sinabi niya kay Jehoshaphat na hindi niya kailangang labanan ang kanyang mga kalaban para manalo, kaya binigyan siya ng Diyos ng kakaibang diskarte. Ang sinisikap ng Diyos na gawin ay dalhin si Jehoshaphat sa isang lugar na lubos na umaasa. Kailangan niyang magtiwala sa karunungan at patnubay ng Diyos. Sinasabi ng 2 Kronika 20:21, maagang umaga ay umalis sila patungo sa disyerto ng Tekoa. Nang sila ay umalis, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Makinig ka sa akin, Juda at ang mga tao sa Jerusalem. Manampalataya ka sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay maitataguyod." Pagkatapos sumangguni sa mga tao, si Jehoshaphat ay nagtalaga ng mga lalaki upang umawit sa Panginoon at purihin siya para sa karilagan ng kanyang kabanalan habang sila ay lumalabas sa pinuno ng hukbo. Kung sa tingin mo ay wala kang kakayahan at kulang sa lakas na gawin ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos, ito ay isang panawagan na patatagin ang iyong pananampalataya. Matututo kang magtiwala sa Diyos kahit sa mga sandali ng kahinaan. Makakakuha ka ng lakas para gawin ang assignment na yon. Maglaan ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Sa halip na makita ang iyong mga kahinaan, iunat ang iyong pananampalataya. Tingnan ang presensya ng Diyos sa iyo bilang isang katiyakan na darating ang isang positibong resulta. Sa kaharian ng Diyos, gumagana ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabi ng iyong katotohanan sa salita ng Diyos. Ang iyong pananampalataya ay nagdadala ng salita ng Diyos sa pagpapakita. Sinasabi sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Ang katotohanan na hindi mo ito nakikita ay hindi katumbas ng kawalan nito. Dahil lamang sa hindi mo makita ito ay hindi nangangahulugan na walang ebidensya, kailangan mo lang maniwala. Numero 9, mga paulit-ulit na pagkakataon. Ang Diyos ay may mga plano para sa iyong buhay at nagdadala sa iyo ng mga tagumpay sa pamamagitan ng bukas na mga pintuan. Dinadala niya ang mga pagkakataon sa iyong paraan na makakatulong sa iyong gamitin ang iyong potensyal. Kaya kapag nakita mo na ang isang partikular na pagkakataon ay patuloy na nagpapakita ng sarili nito, maaaring ito ay isang senyales na nais ng Diyos na gumawa ka ng isang hakbang. Kung patuloy na binubuksan ng Diyos ang isang channel para gumawa ng isang bagay na iba sa iyong kasalukuyang focus, dapat kang mag-ingat. Madalas niyang inihaharap ang mga pagkakataong ito upang ilipat ka sa isang lugar ng pagpapala, kaya dapat kang maging bukas ang isipan sa pagkuha sa kanila. Alam ng Diyos na ang pag-iisip ng tao ay gumagana sa mga pattern, at alam din niya kung paano gamitin yon. Alam niya na maaaring hindi ka magbago kung walang mga kumpirmasyon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay matyaga na ipakita sa iyo ang mga pagkakataong ito upang makuha mo ang mga ito. Sinasabi sa Kolosas 4:5-6, maging matalino sa paraan ng pagkilos mo sa mga tagalabas, sulitin ang bawat pagkakataon. Hayaang ang iyong pakikipag-usap ay laging puno ng biyaya, na tinimplahan ng asin, upang malaman mo kung paano sagutin ang lahat. Ang mga pagkakataong dinadala ng Diyos sa iyong paraan ay isang pagkakataon na ipakita sa mundo ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo, kaya gawin ang hakbang na iyon ngayon. Numero 10, kapag nagsara ang ilang mga pinto. Ang ilang saradong pinto ay bahagi ng plano ng Diyos. Ito ang paraan niya para madala ka sa susunod na bagay na gusto niya para sa iyo. Kapag nalaman mo ang iyong sarili na nakakaranas ng mga hadlang sa bawat pagliko, nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya para sa isang bagong paraan. Nais niyang manatili kang pag-asa sa iyong puso. Nais din niyang ikondisyon mo ang iyong mga pananaw at pag-iisip sa pamamagitan ng Kanyang mga pangako, hindi sa mga nangyayari sa paligid mo. Kaya kapag ang mga pinto ay nagsara, ito ay hindi palaging isang masamang bagay. Maaaring pinupukaw ka lang ng Diyos upang makita ang isa pang pintuan na iyong nabulag. Dapat matuto kang huwag magpanik sa mga ganitong oras. Laging may paraan ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang pintuan na binuksan niya para sa iyo, at dapat mo ring matutunang tanggapin ang bago. Iyan ay tungkol sa pananampalataya, ito ay pagiging bukas isip sa mga lugar kung saan ka tinatawag ng Diyos.
Gawin ang hakbang na iyon ng pananampalataya ngayon at pumunta sa bagong yugtong iyon. Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay gumagawa ng mga probisyon sa bagong lokasyon, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Magtiwala lamang sa kanyang kalooban para sa iyong buhay at lumakad kasama niya. Ngayon suriin natin ang huling tanda na tinatawag ka ng Diyos na humakbang ng may pananampalataya. Number 11, kapag pinaalis ka niya sa iyong comfort zone. Madaling magtiwala sa nakikita at nauunawaan mo, ngunit hindi ito palaging gumagana sa Diyos. Ang kanyang mga paraan ay hindi na alam kung paanong ang kanyang mga pag-isip ay mas mataas kaysa sa iyo. Nangangahulugan ito na may mga pagkakataon na nais ng Diyos na iwanan mo ang pakiramdam na pamilyar sa hindi alam. Hihilingin niya sa iyo na gumawa ng mga hakbang na naglalagay sa iyo sa mga posisyon ng kawalan ng katiyakan. Nararamdaman mo ba na hinihiling ka ng Diyos na iwanan ang isang tiyak na trabaho para sa isang bagay na gusto niyang gawin mo? Tinatawag ka ba ng Diyos sa ministeryo? Hinihiling ba niya sa iyo na lumipat mula sa kung nasaan ka ngayon? Magdadala ito ng pakiramdam ng pagkabalisa dahil nasanay ka na sa iyong pamumuhay. Bago ka gumawa ng mga dahilan upang isara ang tinig ng Diyos, dapat mong pahintulutan siya na bigyan ka ng karunungan kung paano niya nais na gawin mo ito. Kung magpasya kang humakbang ng may pananampalataya, sasamahan ka ng Diyos sa bawat hakbang ng daan, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Kahit sa ibang lupain, lumakad ang Diyos na kasama niya at pinagkalooban siya ng pabor. Kinailangan ni Joshua na lumabas sa kanyang comfort zone pagkaraan ni Moses, ngunit kasama niya ang Diyos sa buong proseso. Sinasabi sa Joshua 5:6, walang sinuman ang makatatayo laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako ay suma kay Moises, gayon ako sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito upang manahin ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Hayaang pasiglahin ka ng banal na kasulatang ito ngayon habang humahakbang ka para gawin ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Dapat mo ring unawain na maaaring hindi gugustuhin ng Diyos na gawin mo ang pananampalatayang iyon sa ngayon. Maaaring inihahanda ka lang niya ng impormasyon tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin mo sa hinaharap. Ngunit kung sisimulan mong tanggihan ang kanyang mga hakbangin dahil ayaw mong umalis sa iyong comfort zone, lilimitahan mo ang kanyang presensya sa iyong buhay. Kailangan mong maunawaan na ang Diyos ay gumagawa din ng isang hakbang sa tuwing inuutusan kanya na gawin ito. Hindi kanya iiwan mag-isa. Alalahanin na siya ay isang napakalaking tulong, kaya palagi siyang nagsasagawa ng hakbang kasama ka. Ito ay kanyang paraan ng pagpapaalala sa iyo na ikaw ay nasa kaligtasan. Kung hihilingin niya sa iyo na gumawa ng isang hakbang, ginagabayan ka niya kung paano ito gagawin. Kaya't huwag isipin na ikaw ay nag-iisa sa paglalakbay, ang kanyang karunungan ay naroroon upang dalhin ka. Umaasa ako na naiintindihan mo na ngayon ang mga senyales na inilagay ng Diyos para makakilos ka. May mga responsibilidad na dapat mong gampanan habang lumalayo ka ng may pananampalataya. Una, hindi mo dapat hayaang pigilan ka ng takot na gawin ang dapat mong gawin. Kung magpasya kang manatili sa iyong nalalaman dahil sa takot, hindi mo makukuha ang mga pagpapala ng Diyos. Ang unang bagay na umaatake sa iyo kapag gusto ng Diyos na palakihin mo ang iyong pananampalataya ay ang takot. Ngunit dapat mong maunawaan na hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Hindi mo dapat tanggapin ang takot na iyon. Handa ang Diyos na bigyan ka ng labis na sukat ng lahat ng hinihiling mo, ngunit hindi mo dapat limitahan ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagdududa sa iyong isipan. Inaasahan ng Diyos na mananatili ka at magtitiwala habang lumalayo ka ng may pananampalataya. Dapat mong ikondisyon ang iyong isip at kapaligiran sa mga hinihingi ng pananampalataya. Itinuturing ng pananampalataya na wala ang mga limitasyon, hindi umaatras sa isang laban, at laging nananaig. Ito ay nakasalalay sa salita ng Diyos at pinanghahawakan ang lahat ng sinasabi ng Diyos na posible. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong patuloy na pukawin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos,
kaya dapat kang maglaan ng oras sa pagpapakain sa iyong isip ng mga tamang salita. Makakatulong ito sa iyo na maging komportable sa paraan ng pamumuno ng Diyos dahil ang mga bagay na hinihiling niya ay maaaring hindi lohikal. Ngunit ang iyong pag-unawa sa kanyang salita at mga patotoo ng iba pang mga tauhan sa Biblia ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na kumilos sa pagsunod. Pansinin na ang tawag na lumabas ng may pananampalataya ay isa ring tawag sa pagkilos. Bilang isang mananampalataya, nagiging matuwid ka lamang sa iyong pananampalataya kapag gumawa ka ng aksyon na naayon sa iyong pinaniniwalaan. Kung tatanggihan mong iunat ang iyong pananampalataya, hindi mo lubos na matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos para sa iyo sa partikular na mga panahon. Dapat mo ring maunawaan na ang iyong pagkilos ng pananampalataya ay dapat na nasa loob ng mga hangganan ng kalooban ng Diyos. Maaaring hindi mo rin kailangang gumawa ng mga hakbang na hindi lohikal o kakaiba. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang umasa sa opinyon ng Diyos sa lahat ng oras. Kailangan mong manatili sa isang lugar ng kababaang loob at bukas na pag-isip. Panatilihing handa ang iyong puso na tanggapin ang bawat salita na sinasabi ng Diyos sa iyo. Magpasakot sa tulong ng banal na espiritu, siya ay isang pag-aari na taglayin habang ikaw ay humahakbang ng may pananampalataya. Ang banal na espiritu ay nakikipag-ugnayan sa Diyos Ama upang dalhin sa iyo ang kalooban ng Diyos sa bawat punto. Habang naglalakbay ka sa kawalan ng katiyakan, siya ang magiging gabay mo. Kapag hindi mo makita ang landas sa unahan, siya ang magiging iyong paningin, ngunit dapat mong hayaan siya na pangunahan ka. Kailangang handa kang tanggapin ang kanyang payo at kumilos kaagad kapag siya ay nakikipag-usap sa iyo. Kailangan mo ring iwanan ang iyong pag-aalala tungkol sa mga opinyon ng mga tao. Huwag mag-alala tungkol sa kanilang mga maling akala tungkol sa kung ano ang tawag sa iyo ng Diyos na gawin. Dapat kang tumuon sa paggawa ng nais ng Diyos dahil iyon ang pinakamahalaga. Kung hihilingin sa iyo ng Diyos na magsulat ng isang libro, mangaral ng ebanghelyo, mag-record ng isang kanta, o manindigan, dapat mong harapin ang iyong atas ng direkta. Huwag mag-alala na husgahan ka ng mga tao batay sa kasaysayan nila tungkol sa iyo. Isa ka na ngayong bagong nilikha kay Kristo at kasama mo ang Diyos. Sinasabi sa awit 118, 6:8, ang Panginoon ay sumasa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga tao? Ang Panginoon ay sumasa akin, siya ang aking katulong. Ako'y tumitingin sa pagtatagumpay sa aking mga kaaway. Ito ay mas mabuting magkanlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Kahit gaano kasarap pakinggan ang feedback, dapat kang maging maingat na huwag hayaan itong humadlang sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang paggawa ng tinawag ng Diyos na gawin mo, anuman ang pananaw ng iba, ay pag-alis ng may pananampalataya. Nakakatulong din itong palakasin ang iyong pananampalataya kapag nakikipag-usap ka at kumonekta sa mga taong nakaranas o dumaranas ng parehong pagsubok na gaya mo. Habang dinadala ka ng Diyos sa paglalakbay na ito, matututunan mong palakasin ang loob ng isa't isa. Mainam din na makipagtulungan sa mga taong katulad ng pag-isip habang ginagawa mo ang mga hakbang na ito ng pananampalataya. Kapag lumakad ka kasama ng mga taong hindi nakaunawa sa mga daan ng Diyos, maaaring hindi sila maging mapagkukunan ng lakas sa iyo kapag kailangan mo ito. Ang isa pang bagay na maaari mong gawin ay upang maunawaan ang iyong lugar ng responsibilidad bilang isang Kristiyano. Ang iyong paglalakad ng pananampalataya ay isang aktibong pangako sa mga pagpapahalaga na iyong itinataguyod bilang isang Kristiyano. Hindi gusto ng Diyos na maging kampante ka at kontento sa hindi pagnanais ng mas mahusay para sa iyong buhay. Madalas siyang nagdadala ng mga pagkakataon na nag-aalis sa iyo sa iyong comfort zone. Bago mo gawin ang hakbang na iyon ng may pananampalataya, maglaan ng oras upang hanapin ang Diyos. Makakatulong ito sa iyo na matutunan ang tinig ng Diyos upang ang iyong puso ay mapuspos ng pananampalataya sa tuwing kausap ka niya. Sa oras ng kahinaan, matutong humingi ng lakas sa Diyos, lagi siyang handang tumulong sa iyo kapag tumatawag ka sa Kanya. Ang mga sandaling tulad nito ay isang panahon kung kailan ipinakita ng Diyos ang Kanyang makapangyarihang kapangyarihan, kaya't gawin ang paglukso ng pananampalataya.
Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong matatag na pag-ibig. Itinuon mo ang iyong tingin sa akin at ipinakita sa akin ang iyong pabor. Ama, nagpapasalamat ako sa iyong presensya sa akin sa lahat ng oras. Salamat sa pagpapaunawa sa akin na ikaw ay kasama ko kahit na lumayo ako ng may pananampalataya. Salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Ako ay nalulula sa iyong presensya sa tabi ko at ang banayad na pag-udyok mula sa iyong espiritu. Panginoong Hesus, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa. Hinihiling ko na linisin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Mangyaring hanapin ang aking puso para sa bawat paraan na hindi naaayon sa iyong kalooban para sa akin at linisin ito. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ama, salamat sa pagsama mo sa akin sa sandaling ito. Pinahahalagahan kita sa iyong makapangyarihang kapangyarihan sa aking buhay. Alam ko na iyong ginagawang perpekto ang lahat ng may kinalaman sa akin. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong magtiwala sa iyong mga pangako. Hindi ko nais na maging hindi matatag sa pananampalataya, kaya't mangyaring gabayan ako sa mga paraan na nagpapasigla sa aking pananampalataya sa iyo. Tulungan akong itulak ang takot at kumapit sa pananampalataya. Ang aking pagkakakilanlan ay nasa iyong salita, kailangan ko ng biyaya upang makipag-usap sa iyo. Gusto kong makita mula sa iyong lens at baguhin kung paano ko iniisip. Habang pinag-aralan ko ang iyong salita, hayaang dumami ang pananampalataya sa aking espiritu. Tulungan akong maunawaan ang mga pagkakataong dinadala mo sa akin. Ama, bigyan mo sana ng kapayapaan ang puso ko. Tulungan akong maniwala na ikaw ay tapat na gumagawa sa likod ng mga eksena. Hayaang bigyan ako ng iyong presensya ng karunungan para sa bagong yugto. Hinihiling ko na tulungan mo akong makaalis sa aking comfort zone. Sa oras ng kawalan ng katiyakan, turuan mo akong umasa sa iyo. Ama, naniniwala ako na ang aking buhay ay nasa iyong kontrol. Tulungan mo akong ituon ang aking tingin sa iyo at hindi sa opinyon ng iba. Turuan mo akong itaguyod ang iyong pananaw para sa aking buhay. Ama, tulungan mo akong manatiling panatag na dinirinig mo ang aking mga panalangin. Alam kong hindi mo ako iiwan o pababayaan. Habang lumalabas ako, nararamdaman ko ang iyong kaluwalhatian sa paligid ko. Bigyan mo ako ng biyaya na gawin ang mga pagkilos ng pananampalataya na naaayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Ipinag-utos ko ngayon na ako ay lumalakad sa tagumpay. Ako ang lahat ng sinasabi ng Diyos na ako. Ako ang namumuno at naghahari sa mga pangyayari sa aking buhay. Habang dumadaan ako sa pagsubok ng pananampalataya, itinataas ko ang tiwala ko sa Panginoon. Naniniwala ako na siya ay nasa harapan ko kailanman, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, paki-hit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod.